Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Noong ika-18 ng Desyembre taong 2025, naglabas ang Department of Budget and Management, o DBM, ng isang Special Allotment Release Order, o SARO, na nagkakahalaga ng higit kumulang 15.6 billion pesos, ang pinakamalaking halaga ng SARO na inilabas ngayong taon. Bagaman hindi pa inilalantad ang detalyadong pagkakahati ng pondong ito, ipinahayag ng Department of Budget and Management na ito ay para sa pagpapatupad ng iba't ibang proyekto sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa paglalabas ng nasabing Special Allotment Release Order, ang kabuuang halaga ng SARO na inilaan para sa taong 2025 ay umabot na sa mahigit 48 billion pesos, na lumampas ng 13 billion pesos, kumpara sa 35 billion pesos programmed funds, na orihinal na nakapaloob sa taunang budget para sa AFP Modernization Fund. Bago pa man ito, noong ika-5 ng Desyembre taong 2025, nakapaglabas na ang DBM ng halos 33 billion pesos na Special Allotment Release Order, na nag-iwan lamang ng mahigit 2 billion pesos, mula sa programmed funds para sa AFP Modernization Program. Ipinapahiwatig nito na ang bagong inilabas na 15.6 billion pesos ay bahagi ng unprogrammed funds na maaaring hiniling na ng Department of National Defense, o DND, para magamit sa fiscal year 2026. Ayon sa mga pagdinig sa Kongreso hinggil sa pambansang budget, ang paggamit ng unprogrammed funds ay nangangailangan ng formal na kahilingan mula sa DND at aprobadong pahintulot ng DBM na nakasalalay sa pagkakaroon ng pondo. Kapag ito ay inaprobahan, karaniwang ginagamit ang mga pondong ito sa susunod na fiscal year. Sa mga budget deliberations noong Setyembre hanggang Oktubre taong 2025, kinumpirma ng DBM na hindi pa noon humihiling ang DND ng release para sa 40 billion pesos unprogrammed funds na inilaan para sa AFP Modernization Program, isang senyales na ang mga bagong proyekto ay maaari pa lamang sinimulan ngayong Desyembre. Lumalabas naman na ginagamit ng gobyerno ang mga unprogrammed funds upang pasimulan ang mga pangunahing acquisition o medium-scale defense projects, lalo na yaong mga bayad na ng buo o single tranche payment, kapag tapos na ang programmed funds sa pagtatapos ng taon. Sa kontekstong ito, posibleng may mga bagong proyekto ang Philippine Navy na nakapaloob sa pondong ito, tulad ng karagdagang Malvar-class o Rizal-class vessels. Bilang sanggunian, noong 2016, naglabas ang pamahalaan ng 2.7 billion pesos bilang down payment para sa Rizal-class corvettes at 3.75 billion pesos naman para sa Malvar-class. Bagaman mas mataas na ngayon ang halaga ng mga barko dahil sa implasyon, ang pondong nasa ilalim ng kasalukuyang Special Allotment Release Order o SARO ay sapat pa rin upang pasimulan ang bagong proyekto sa pagbili ng mga barko ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isa pang mahalagang detalye ang dapat pansinin, ang Malvar-class acquisition project ay formal na sinimulan noong Desyembre taong 2021, matapos ilabas ng Department of Budget and Management, o DBM, ang SARO para sa paunang bayad nito. Dahil dito, at sa paglabas muli ng malaking SARO ngayong Desyembre taong 2025, malaki ang posibilidad na isang bagong naval acquisition program ng Philippine Navy ang opisyal nang nasimulan. Dumako naman tayo sa isa pang balita. Isang direktibang utos mula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang malinaw na mensahe, palakasin ang ating presensya sa West Philippine Sea. Protektahan ang ating mga mangingisda. Itigil ang pang-aapi. Ang utos na yon ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Isa itong major policy shift, isang pagbabago sa kung paano makikitungo ang Pilipinas sa patuloy na agresyon ng ibang bansa sa ating katubigan, lalo na sa mga lugar na madalas tambayan ng mga barko ng Chinese Coast Guard.
Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit na nababalita ang mga insidente ng harassment sa mga mangingisdang Pilipino. Sa mga karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone, o EEZ, ilang bangka ng China ang umano'y gumamit ng water cannons at nagmaneobra ng mapanganib laban sa mga maliliit na bangkang Pilipino. Ayon sa Reuters noong December 13, 2025, ilan sa ating mga mangingisda ay nasaktan at may mga bangkang nasira dahil sa mga ganitong insidente. Sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation at PCG Commandant, iniutos ni President Bongbong Marcos ang malakihang deployment ng mas maraming barko ng PCG sa West Philippine Sea. Ngunit higit pa roon, lahat ng mga 97-meter patrol vessels ng bansa ay iaarmasa na ng 30mm naval guns at 7.62mm remote controlled weapon stations o RCWS. Ito ang unang pagkakataon na ang mga barkong pangbantay ng PCG, na karaniwang hindi armado, ay bibigyan ng ganitong antas ng firepower. Ayon sa Philippine Defense Command noong December 18, 2025, ito ay bahagi ng bagong polisiya upang masiguro ang proteksyon ng mga mangingisdang Pilipino at mapigilan ang mga banyagang barko na pumapasok ng walang pahintulot sa ating karagatan. Ang 30mm gun ay isang makapangyarihang automatic cannon na kayang magbigay ng warning fire o direktang depensa kapag kinakailangan. Samantala, ang 7.62mm RCWS ay maaaring kontrolin mula sa loob ng barko, isang hakbang upang maprotektahan ang mga tripulante sa oras ng tensyon. Binigyang diin ng Malacanang na ang hakbang na ito ay hindi para mang-away, kundi para magbigay proteksyon. Ayon sa Reuters noong December 16, 2025, tinukoy ni Pangulong Marcos na walang bansa ang dapat magdulot ng takot sa mga Pilipinong nangingisda sa sarili nilang karagatan. Habang nagpapatupad ng modernisasyon, hindi rin tumitigil ang mga diplomatikong hakbang ng Pilipinas. Ang gobyerno ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia upang palakasin ang maritime domain awareness at joint patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat ng Reuters at Associated Press, ang mga bansa ay nagpapadala rin ng intelligence at technical support sa PCG upang mas maging epektibo ang kanilang misyon sa karagatan. Ito ay bahagi ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept na inilatag ng Armed Forces of the Philippines at PCG upang tiyakin na bawat sulok ng karagatan ay may tanod at mata ng bansa.